Yo, Yo. Yo, hello, hello. Ayun. Yo. Kumana na. So guys, magandang hapon ulit. We are now live at our third series na hindi na default, UND or undecided versus rank down. And magandang hapon. And as usual, hapon na. Kunin na natin yung mga kapit natin na merienda habang nanonood ng COG Olympics Season 6. And finally, our league has been approved by Valve and you can now watch it in-game. So, sorry, medyo na-delay yung ating tawag dyan, mic and cam because of some technical difficulties. And ayun, so, makikita natin mga meta heroes na andito no, sa side ng UND. Ang kanilang apat na first pick dito ay Undying, Sun King, Witch Doctor, Phantom Assassin. While they ban is Warlock, Dazzle, Nature's Prophet, Snapfire, Pop, Morphling, Gyro, and sa kabilang side naman meron silang ban na Earth Spirit, Jakiro, Spirit Breaker, si Barney, Necrophos, Zeus, Odie, and their picks are Brewmaster, Io, Legion Commander, and SF. SF Diverge to. SF Diverge. Sa mga meta heroes to, no? Medyo na-debuff, ay na ano nga yun, na-debuff na nerf nga tong si kaibigan natin, Witch Doctor. Pero I think viable pa rin naman siya as a support hero, eh, no? Medyo long cooldown, pero goods pa rin. So, more on team fights ang UND rito. And sniper ang kanila magiging last pick. So, naku, dalawang ma-farm na heroes yung nandito sa UND. The mid sniper. Yappy ballers. Buti na lang na-default yung first year. Ano ko? Oh, hindi. SF mid pala to. Medyo nalate tayo ng gising kanina. So, nagbalik na ang kanilang mga pro name. So, kung ano mang IGN mo in-game, iba na yon kaysa dun sa pro name na sinet mo. Yappy. Simula na ng bakbakan ng acting second week COG Olympics sa third series. UND will be facing or is currently facing rank down. No, so si Polygots wala sa kanilang first and second game na default sila, no, so nagkaroon pa ako ng time to to have a coffee, di ba? Ay ay ay. Medyo na-delay nga, kanina pa tayo naka-live eh, pero ayun yan, hindi ko na lang in-stop kahit merong pero naka-default. Diba? O, diba? Diba? Sana ganun mo, dire-diretso tayo, saktong 4 start. Good yan. So again, disclaimer, ano tayo, no? Delay tayo ng 5 minutes para sa ating game to avoid syempre yung mga yung mga emerald. So ayun, papakilala natin side ng Radiant Undecided or UND. Joseph gagamit ng Sun King, Undying dito kay Kev, Sniper kay Paolo, Witch Doctor naman kay Dex, and Phantom Assassin para kay JP. Kabilang side naman para sa Dyer, rank down para kay Bryce, tapos rank down para kay Bryce, SF para kay Bryce, pero wait lang, magtatagpo ata landa sila dito ng dalawa. Magkukunan, may stun si Bryce dito plus the stun ng Witch Doctor. Mamamatay nga kagad si Bryce doon. Susundan naman dito ni Kevin. And naku po, nagkagulo na. Dalawa sa dalawa. At mukhang susunod pa ata si Joseph, pero hindi pa rin namamatay si Verge dito. Namatay yung PA sa side ng Undecided. And medyo goods nga yun, pero nakakuha nga ng first blood yung Undecided doon. So sila yung medyo makakalamang
sa engagement na yun. Nagpapakilala pa ng tao, bugbugan na agad. So, ayun nga, Verge, kung gagamit dito ng Spectre Brewmaster naman para kay ADM. At ayon naman dito si Verge and LC naman para kay Emanville. So, Eman, wait lang. So, offlane si Eman ngayon, ha? And Price will be taking mid lane. So, magkapalit sila ng position rito. Pero ang Aya combo natin with the Spectre, isa sa mga deadliest combo sa CPA dito. Kompleto ang kanyang set. Makakakuha sila ng tatlo rito yung rank down sa Bounty Rune. Yan guys, si patay lagi siya. So SF will face sniper sa mid lane, no? So medyo maano yung SF dito, pero maganda naman dyan is meron siyang magic damage and also yung slow stacks nung Shadow Race. Pero sa top lane dito si ADM tamang balugbog dito kay Joseph. So support 5 pala to. 5 Brewmaster and 4 ang magiging Ayo. So LC Ayo pala ang combo rito. So medyo kalmado ulit, 2-2 ang ating dito, no? Score. Wala pa yan. Sa laning phase, medyo masarap pambuhay dito ng Legion Commander, syempre because of the the Ayo. And also yung kanyang magiging sustain for the press the attack. So, ito lang. Naku, delikado sa Dex dito. Si JP naghahabol kay Solitude, kaso nga lang hindi niya makukuha yan. Medyo malayo na. Pero naku, JP pa, nasa kalagayan na hindi maganda. Isang one hit na lang sana after the normal attack of the Ayo. Pero Dex dito, naku, matatamaan pa nga siya ng paulan ng Legion Commander. Mid lane matchup nito, medyo matchy-matchy lang ng bahagya. Naku, si Dex, mamatay dito sa Ayo. Naku, hinahabol pala talaga na ito ni Solitude, itong Witch Doctor sa bottom lane, and Dex mamamatay nga ron. Top lane matchup naman natin dito, medyo kampante pa si Verge. Sa ngayon, syempre, level 1 lang yung caustic finale nitong Sun King, and also medyo tanky pa siya at this time. Pero yung Undying, hindi pa na natin nakikitang humaharas kasi medyo haya-hay pa siya dyan especially ngayon, naka-magic 1 na yung Spectre, so meron pa siyang good amount of sustain para dyan. Matik rank down ata yan kami, Snoop Gods Chris. You know, matasan ka na ba? So, ayun na nga. Tamang ipon-ipon muna sila. And si Solitude ito, meron na siyang headrest. And ipapadala na lang niya sa courier niya. At ayun na meron silang additional regeneration. Bottom is missing. So, masarap ang buhay dito ni Bryce. Ay, ni Eman. Sa kanya Legion Commander sa bottom lane. So, hindi siya ganang mamumroblema dyan. So, yung PA dito, kailangan niya lang din mag-ingat. And dagger. Pag hindi niya kanya, nakatry ko, napakasakit. Pero naando na nga, paralyzing cast magagamit dito kay Eman. Plus, di Maledict. Pero, ikampante pa siya dyan kasi, ayun nga. Merong tether. Bottom is missing. Si Kuya mo Solitude. So, Joseph. Medyo sila ata yung naharang dito, no, sa top lane. Grabe yung difference ng CS between the Spectre and the Sun King. Pero ando na nga, double stun tatama rito, plus the Tombstone. Grabe nga yung slow, pero Verge pinapalo yung Tombstone rito. ADM, delikado kalagay niya, pero makakapag-stick pa. And Verge kukunin nga yung bounty rito sa Tombstone, pero sa baba naman si Dex ay mamamatay ulit. And ako, sila Verge siya ngayon naghahabol. TP pa both side itong si Kevin, pero wala siyang skill dito. Tombstone is not available, and I don't know why nag-TP siya dito sa bottom lane. Medyo na late niya yung kanyang rescue. Ako, mukhang pauuwian nila itong Undying. Ay, JP rito. Liligtas niya si Kev with the slow. Dex with the paralyzing cast, pero ando na nga yung tether. Walang tatamaan ng Maledict.
And binabato-bato lang siya ng torre dito. Naku, Eman delikado pero makakapatay pa siya. Killing spree para sa kanya. Overwhelming odds ang kukuha sa buhay dito ni JP. And that is a good, very good situation para sa side ng rank down dito. Napadalaw nila yung ano rito, no? Yung Undying at napatay pa yung ano, carry. Eh naiwan nga nila sa top mag-isa itong Sun King. Agoy. Meron tayong pause dito. Bahagyang pause lang while in the middle of the fight. Ano kaya nangyari? Kaya na, ina-unpause na nila. Medyo nalito tayo dito sa first pero naku, si Eman dito gumugusto pa rin si Kabangan niya magiging target dito, Tether. Naku po, hindi na Tether. Naku, DC ata yung ayaw dito. Ayaw i-Tether si Eman. Aragoy na DC ata pero medyo nahuli na ang kanyang pagbabalik. Dalawa ang nakuhang kill dito ni JP at hindi ata naging maganda yung connection doon. Na ayo, mukhang na DC. Natulala eh. Tinraidor si Eman. Ako, top lane dito si Joseph, nag-iisa lang ha, wala pa rin yung support niya. Nalapagan siya ng sentry rito. Tingnan natin nga kung makakakuha pa sila ng kill dito sa top lane. Walang mana yung Sun King para sa kanyang Barrow Strike. Medyo malayo. And mid-late matchup naman natin dito, no? Goods to goods pa rin. Nakakalamang yung sniper, syempre alam niyo na yan. Yung projectile ng kanyang normal attack is hindi normal eh. Ang bilis. Pero yun nga, na-deny na naman nga siya ron, no? While using the Shadow Race. Pero yun, let's go back to the ball game na nga daw. Nagbalikan na yung mga tao sa kanya-kanyang lane. So yung late game dito, no? Maganda yung chances dito ng UND para sa late game, especially with the sniper and the Phantom Assassin. Ang magiging problema nila dito will be the Spectre, especially yung Shadow Step. And also pag nakapag-agarims pa yan, which is yung Haunt, so talagang pwede niya or malaki yung chances niya na makatalon dito sa sniper. Joseph nakakapag-farm na dito na kahit papano, nakakakuha na siya ng creeps against the Spectre. Pero si Eman dito, grabe yung pambabakod na ginagawa nila sa bottom lane. And they are not giving easy farm dito sa Phantom Assassin. Pero PA is already treads na rin, no? 6 minutes into the game. Medyo nakakahabol-habol and goods yung kanyang, or goods na goods pa rin naman yung kanya nagiging farmer na kukuha. So SF dito napipilitan mag-jungle ha. Grabe naman dominant. Galit na galit. Sumanakit. Pero yun nga, tahimik na naman. Pero si ADM na andito sa bot lane, Brewmaster, naghahabol. Naray ko po. So ayun nga, napapatras nila yung PE rito. And medyo walang nabisita nga sa side ng UND to help the PE. Pero ando na nga yung Sun King rito. Hindi pa available yung kanyang SS doon ha. Pero Barrow Strike, matatamaan yung Ayo rito. Ako po, press the attack, magagamit yung Kev na andito na rin. Pero hindi ko alam kung sino talagang unahin nila. JP, delikado yung kanyang buhay. Pero si Emma nang maiiwan dito sa side ng Rockdown. Wala pang Barrow Strike dahil wala pang mana. Liba pa ang kailangan for the Barrow Strike. Pero I think Eman will fall. Pero ando na nga yung Shadow Step, makukuha ni Verge yung kill dito kay Dex Joseph. Delikado rin yung kanyang lagay. Medyo namumula na siya. Pero hindi na i-go ni Verge doon. Yung sniper tumipi na rin. ADM delikado. Kanyang lagay at mukhang siya na rin ang pangalawang mamamatay sa side ng rank down. Tatluhin mo na daw. Si Verge ang isusunod pero hindi nag-blink in. Yung PA, naniwala na siya sa kanyang mga tropa na makukuha nila yung kill dito sa Spectre. And that's gonna be 3-1. Para sa exchange ng kill na nangyari ron, no? So, Witch Doctor lang yung mamamatay doon and magandang bawi yan para side ng UND. Pero yun nga, naiwan dito yung SF at nakahabol-habol siya sa farm because of that. Pero, grabe naman yung normal dyan. Ibang company na may entry bag of guns. Nasa kabilang stream ata sila, Mark, eh. Alam ko nasa kabilang stream sila. Pero ano nga, Blade Veil magagamit na rin dito. Maduduel yung Witch Doctor at yan ata kauna-unahang duel win ng Legion Commander. Emanville makukuha ang kill dito kay Dex. And pagka level 6
Ayun, duel agad. So that's an early duel damage win para sa kanya, no? And an early blade mail para rito sa Legion Commander. And na PA medyo mahihirapan siya ngayon because of that. And wait lang. Peter magagamit na. Andito pa rin si ADM at si Kevin na kanila magiging target dito. Blade mail magagamit na pero yung sustain is not enough para mabuhay yung Undying dito. And nako-corner na nga si JP dito sa bottom lane and medyo nahihirapan siya Bottom is missing. to scale up dito sa ating early game para sa kanyang Phantom Assassin. So napakagandang ginagawa dito nila Eman at ng Ayo para sa ano, no? Para sa pagpapahirap dito, nila dito sa Phantom Assassin. So Brewmaster already have Urn of Shadows and Verge, Blade Mail din na kanya magiging first item dito. Opting out para sa Regents. So gusto dyang bumatel talaga pero ayun nga, si Verge kanila magiging target. Nagpatagos-tagos sa puno pero tatlong heroes daan dito side ng UND sa may top lane and ADM makakatakbo sa torre pero si Verge magpapanggap na puno sa may sulok. And hindi nga magiging successful yung plano nila doon. Pero wait lang, naandito na nga yung LC with the Ayo, with the relocate. Maduduwil nga kaganito kanday pero hindi siya mamamatay. Malalapag niya pa yung tombstone. Epicenter tatama sa tatlo pero wala pa rin namamatay side ng rank down dito yung SF sa mid lane. Pulado na rin pero ADM mabibigyan killing spree para sa Phantom Assassin at si Verge lang ang natirang heroes dito. Papatipi out, wala ata silang pang cancel. Barrow strike, kulang na naman sila sa mana. Eh, na yun nga, hindi nga naging success yung relocate dito ng Ayo plus DLC, pero nakuha naman din nila yung kills doon. So 1:1 lang. Support sa support ang makukuha nila. So ADM ngayon pala makukuha rito yung ano, no? Yung kanilang Wisdom Rune. So maganda team fights dito ng ano, ng rank down sana kaso medyo low level pa yung mga supports nila. Ganun din naman sa side ng UND. So, para sa akin, this will, ano na lang, no? Para sa kanilang execution kung paano na ma-execute yung kanilang skills. Especially with the Brewmaster, with the Brewlings. Napakaganda niyan. So, sniper dito, meron ng Dragon Lance and may pinapadala pang clarity. Sakit yan. So, Eman, malapit na sa kanyang Blink Dagger. Si Kuya mo Bryce is meron ng Massive Madness. So, right-click type SF ang makikita natin dito. Si Verge naman, Radiance ang kanyang magiging second item. And Phantom Assassin rito, Battle Fury. Ang kanyang magiging big items after niyang mag-transfer. Wait lang, may narinig na naman akong Blade Mail dito. Plus the Shadow Step, makakakuha na naman ng dual damage itong Legion Commander with the help of the, Spectre with his or her Shadow Step. Pero ayun, tahimik na naman ang buhay ng kanya-kanyang pamilya. Pero dito, Paolo, matatanaw niya itong si Shadow P na makakakuha ng Invirune. So, Dragon Lance ang magiging next item dito ng SF, no? So, JP and Verge, medyo goods pa sila pero nangunguna sa network. 12 minutes into the game will be Legion Commander, especially meron siyang 5 kills dito and 6 assists. And yung Ayo natin, di natin napapansin, meron ng 4 na kills dito. 11-8, 4k gold advantage, kalamangan ng rank down. Brewmaster with the SOD. And I think they're targeting Joseph dito pero wala silang website, wala silang CCTV, wala silang DAS, wala silang Sentry. Paano nyo papatayin yan? And Kev nandito na rin para bumakap sa kanyang tropa rito pero ADM nag-hahanap at nagpapanggap na puno. Makikita ba siya dyan? Kita ba siya dyan? Kita siya dyan. Meron CCTV sa tatas pero ando na kayo duel. Matatalo lang dito sa Joseph pero mamamatay yung PA sa top side. And Eggman Bill, hindi man makukuha yung duel damage pero mamamatay naman doon. Si Joseph, 3-4 sa walang makukuha ngayon ng rank down with the debut of the Brewlings. And nakuha nga nila yung kills na gusto nila makuha. And on the other hand, sa top lane naman, makukuha naman nila Verge yung kills dito kay Phantom Assassin, then Shadow Step pababa. So, ayun nga.
Apat na, pero yun, si JP dito gumugos sa blade mail with the press of the attack para ma-debuff yung slow, JP. Ako po, gumugos to. Pero madadad siya ng dagger. Si Verge naman yung magiging target dito. Tumatagos-tagos sa puno. TP is not available para sa kanya. Pero andyan, madidi-ward nga yung ano dito. Words. Pero naku po si Bryce. Naku po, naging creeps. Ginawang creeps. Paolo with the dominating streak. And wait lang, meron nga rito duel na naman with the relocate and makukuha nga nila yung kills dito sa top lane and Verge ang makakasecure ng kill doon. Ending the dominating streak. And another duel damage na naman para dito sa Legion Commander, pero medyo mababa pa yan sa 30, pero at least nakakasecure siya kahit papano ng duel damage every time. Pero ayan na naman nga guys, so sobrang active ni Eman at ng Ayo rito with their Legion Commander and Ayo, and now also Verge is joining the fight each and every time na meron siyang Shadow Step. Pero andun nga, duel is not available in 25 seconds. Epicenter magagamit dito, madadageran nga si JP o ni JP ito, pero dalawa tatamaan ng ano, Thunderclap. Joseph delikado na guy, mamamatay na rin siya alongside with Kev. Double kill para kay Eman Bill and PA. Nagpanggap na puno and she will TP out papunta ng top lane to continue her farm. So medyo fragile pa talaga siya rito guys. And as you can see, wala pang duel yun. Pero sakit ng Thunderclap plus di ano no, Cinderbrew or Cinderbrew. Cinderbrew. So ayun, nabigyan ng paunti-unti. So ayun na naman nga, TP plus the Shadow Step and JP will fall down, and another duel damage para sa Legion Commander and Shadow Step na naman guys ha. So ayun nga yung combo, pero ito wait lang, normal dito yung Brewmaster. Paolo hindi aabot na yung kanyang range and he will now continue to farm yung triangle. So each and every time na may Shadow Step, hindi pwedeng wala si Verge dun sa team fight na yun or kahit anong duel. So yung global presence daan doon para sa the rank down. Isip po na oh my goodness. Pero Sacred Relic is now available para sa Spectre, and Talisman of Evasion na lang yung kanyang kulang para sa kanyang Radiance rito. So tumahimik na naman. Tahimik na naman ang lahat. So quick item check tayo rito. Sun King, I think he will go straight no sa Aghanim Scepter, opting out the dagger, and Undying naman dito. Medyo malayo pa ata para sa kanyang para sa kanyang Crimson Guard. I think Vanguard pa lang pala yan. And Sniper naman meron ng Hurricane Pike plus the Threads. Yung ating Witch Doctors merong Urn of Shadows, Phantom Assassin naman, and ano na ba siya? Battle Fury na ba siya? I think Battle Fury na nga siya rito. 17 minutes into the game. And sa kabilang side naman, meron ng Dragonlance and MOM plus Threads itong Shadow Fiend. Spectre naman natin, as we said, na meron na siyang Sacred Relic. Brewmaster, Urn. May pinapadalang item sa kanya, and that's gonna be Spirit Vessel. Ayo naman, meron ng mech dito, and recipe na lang para sa Pipe of Insight. Legion Commander naman, I think they will go now for another relocate. Kailangan lang nila ng vision dito ng hero. And meron na siyang BKB dito with the with the Blink Dagger. So let's see kung kung makikita nyo guys sa map, no, yan yung vision na meron ang UND. So medyo wala sila or kulang sila sa outer wards. Puro defensive pa lang yung meron sila ngayon dahil hindi nga sila nakakaambante, and not to mention, wala pa silang tier 1 tower na napupush, while on the side naman dito ng rank down is meron silang isang wards dito. And dito rin, so medyo kahit pa paano meron silang meron silang offensive wards para dun sa Radiant jungle. Syempre to relocates, mas kailangan nila ng mas deep wards para sa relocate duel ng mga gusto nilang i-duel na heroes. Pero JP rito BKB magiging next item niya para tumagal siya sa team fight, and kailangan niyang umasa kay RNG para dun sa kanyang critical and verge up na yung kanyang Radiance dito sa Spectre. And while recipe na lang din ang SF para sa kanyang blocking bar.
Ayun, nagkaroon tayo ng konting ceasefire na naman. 19-9, 13k gold advantage ang lamang dito ng rank down para sa kanilang unang series na nilaro today. Kaya na SOD, magagamit nga itong rank down dito sa may bot lane and walang words dyan. Pero wait lang, yung sniper, mukhang matatanaw ata rito, sandali lang daw. Eman Bill plus the Ayo is now hunting. Wala nagpapakita dito sa side ng side ng UND. Yan yung nakikita ngayon ng rank down. So, hindi nila sure kung saan yung ibang heroes rito ng undecided. Pero, Eman dito nagpapanggap na puno. Waiting for someone na magpakita. Pero Eman, ako, makikita niya sa ata si Paulo. Kaso gabi. Gabi. Wala siyang makikita ron gabi. Pag tier 2 tower sa bottom lane, mababasag na rin dito ni Kuya mo Bryce. And PA mapapatipi back na. Pero wait lang. Naku po, Kev, makukuha pa ang kanyang buhay dito ni Verge with the assist dito ng Brewmaster. Pero Phantom Assassin nagbago isip, Deso na lang daw instead of the BKB. Mamaya na lang kasi she needs more damage pa rin. O yun, after killing Kev, medyo tayo na i-stop na yung farm dito ng Phantom Assassin dahil sa aggression din dito ng rank down So nasa triangle na nga itong rank down ng UND. Pero wait lang, patatanaw nila itong nandito yung PA because of the normal na meron dito sa kanilang makris. Pero Eman Bill nagre-ready para sa kanya dagger. Andyan na nga yung BKB plus sa dagger. Kaso nga lang, naku po, nakapag Sandstorm yung Sand King. Napakabilis naman ang kamay bala Spider Sense. Wala palang sentry si tropa at nasayang nga yung BKB dito ni Eman. Naku po, si Stupids, medyo nasa na maganda. Hindi maganda kalagay ito Ronaldo ng Rekem. Matatamaan dito yung tatlong heroes ng UND. JP walang magawa. Pa-dagger na lang in which Doctor mamamatay kagad dito. Mapapalipad yung Undying pero wala na ata after that. Pero ando na nga yung LC papasok sa PA. Sasagnitin lang Baron Strike. Hindi magiging na para mabuhay siya. Epicenter tatama sa apat. Kaso wala pa rin mamamatay sa rank down. Except yung LC. Burst Bamata pang pumasok sa Tier 4 Tower. Paolo mamamatay na rin. Burst with a dominating streak para sa kanyang Spectre. And dalawa lang makakaligtas sa side dito ng undecided. So, ayun nga. Bryce. Papang de Bryce na nag-rekem sa 5. Sabay tama na. So, yun nga yung parang counter-initiate yung fear na nangyayari dun sa SF kanina. And yun, naubos nga yung mga core heroes dito ng undecided. After that rekem and the duel, hindi man nasayang man yung BKB. Noong Legion Commander, kaya niya pa rin talaga makipagsabayan doon sa PA without the BKB or kahit may tumulong pa na iba. Pero stand lang naman kasi ito mamaya. Let's see mamaya. Pero napakagandang decision para doon sa SF or para sa rank down na ituloy yung pag-push nila ng Tier 2 Tower. 18k yung lamang nila 24-10. Anong katatakutan nila dyan? Tatanaw nga nila Bryce na naandito yung Sand King pero lagi silang walang dalang sentry rito Odas So ayun na nga, top lane ka nalang magiging trip rito. And Emma tuloy sa kanya pag-farm. 76 na yung kanyang dual damage dito. Anything target niya ngayon si JP. Pero mawawala lang nga sa lane. Itong ako po, yung Roshan sa baba. Pero yung dual damage dito sa PA, critical plus the blade mail and another dual hero damage para rito sa Legion Commander. And now rank down will take Roshan. Kakalumpagin na nila si Totoy Bato. So agonims na nga yung Sand King dito, no? So madadagdagan na yung parang lakas nila in terms of team fights once na nandun siya. So kailangan niya, medyo under level pa rin kasi siya. Kailangan niya magpa-level for the epicenter din. So Verge tamang farm lang. And grabe shadow step na to. Medyo OP.
Medyo OP with the combo of ano, IUN Legion Commander. Katahimikan, katahimikan. So, 100 na lang o less than 100 na lang para sa Desolator ng Phantom Assassin and meron na siyang Deso rito. Ayan na refresher, magiging next item dito ni ano? Ni kaibigang LC. So, up pa nga yung mga ano rito, no? Tormentor ng both side, wala pang kumukuha. And ngayon, Undecided will now take yung kanilang Tormentor. So, si ano makakakuha, si Kevin makakakuha ng Shard. Ayan na nga yung papasok labas dun sa Tombstone. So, top lane na, andito na ang tatlong heroes ng rank down to take this tier 2 tower. And Verge is still malayo rin. Siyempre, meron si Shadow Step. Pero si LC rito, Eman still trying to build yung kanyang refresher orb. And Bryce, nagiging frontliner. Because of the Aegis of Immortality in Tier 2 Tower will not be defended by Undecided. And that's gonna be the last outer tower na meron ang UND para sa game na to. And Eman, buo na kanya refresher. So, undying UND. Meron na rito ano, Vanguard. Sniper naman, Shadow Blade. And Witch Doctor, ganun pa rin yung kanyang magiging item. Medyo malayo pa siya para sa kanyang pangarap na ano no. Ito, ano ba yan? Pabays. Yan, bawit ang BKB, maririnig po. Andyan na nga. Ako natalo na nga si Joseph rito. Another dual damage na naman in Eman. Primal Split, magagamit na rin dito. Ando na nga. Double kill para sa kanya. And the Shadow Step para rito kay Verge. Tatamaan ng Barrow Strike plus the Epicenter and yung Agarims di ko pa nakikita tumatama sa hero pero delikado na kagad yung buhay dito ni Joseph because of the back damage. 4 mamamatay para sa side ng Undying. Gawin mo ng ano, buyback pala yung ano doon, tama, 4 and tier 4 na nga ang inuuna rito ng ano, rank down. And GG matatawag ni Kev and that's gonna be it. 26 minutes. Naku po. So sayang no, nakalamang yung sniper sa mid lane kanina, nakulangan lang sa rotation. Gaya nga nasabi natin sa draftings, 2 heroes yan na kailangan ng farm before magkaroon ng magandang laban para nga sa side ng Undecided. And as you can see, medyo nahirapan sa farm yung Phantom Assassin sa bot lane because of ano, IUN LC na ginagawa nilang pambabakod and with the assist of the supports na meron yung rank down dito. And hindi nga din talaga nag-scale up yung sniper pick na meron yung UND dahil both are talagang ma-farm yung dalawang yan. So sayang, but it is what it is. We'll wait for the next game. And ano ba next game natin? Let's see. Tignan lang muna natin. Rank down pa rin ata ay Undecided versus Makaroro. So, let's take a quick break. Meron pa tayong 15 minutes for us to start yung second game.